Manang mainit na balita mula sa mundo ng politika, isang malaking balita ang ating nakalap ngayon tungkol sa dating Pangulo ng Pilipinas, si President Rodrigo Roa Duterte. Matapos ang matagal na pagdinig sa International Criminal Court o ICC, inaasahan na makakauwi na siya sa Pilipinas. Ito na ang pinakahihintay ng pagkakataon ng mga taga-suporta ni Duterte matapos ang ilang taon ng mga kaso na ipinataw laban sa kanya dahil sa kanyang kampanya kontra droga. Pero ano nga bang magiging epekto nito sa kasalukuyang administrasyon ni President Kutinang Norte Jr.? Dahil sa mga kaganapang ito, maraming nagsasabi na maaaring magdulot ito ng kaba sa mga miyembro ng gobyerno, partikular na kay President Kutinang Norte Jr. at sa iba pang mga politiko sa bansa. May mga haka-haka na baka magsimula na naman ng mga kontrobersiya at investigasyon na magpapahina sa imahe ng gobyerno. Hindi rin ligtas ang mga politiko na noon ay kaalyado ni Duterte, kaya tinitignan ng marami kung paano sila magre-react sa pagbabalik ng dating Pangulo. Samantala, may mga nagsasabing ang pagbabalik ni Duterte sa Pilipinas ay magpapalakas ng moral ng kanyang mga tagasunod. Ayon sa mga eksperto, magiging malaking bagay ito para sa mga taga-suporta ng dating Pangulo na naniniwala sa kanyang mga prinsipyo at liderato, lalo na sa isyu ng laban kontra droga. Ngunit kailangan pa ring tiyakin kung ano ang magiging hakbang ng gobyerno ukol sa mga kasong isinampa laban sa kanya sa ICC. Habang patuloy ang mga usap-usapan ng mga lalahanin tungkol sa political stability ng bansa ay nananatiling mataas. Paano kaya ito makakaapekto sa mga darating na taon ng administrasyon ni PBBM? Ito ang mga katanungang kailangan pang masagot habang abangan natin ang mga susunod na hakbang sa isyong ito. Maghihintay tayo sa mga opisyal na payag mula sa Malacanang at ICC para sa karagdagang detalye. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Planin ang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Pero bago ho yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button nandyan lang ho sa baba. Kumusta ho kayo lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Una sa lahat, gusto ho muna nating batiin ng maligayang kaarawan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Palakpakan ho muna tayo mga kababayan. Click, type nyo naman ho dyan sa baba. Happy birthday, Tatay Digong. Yan. Birthday na ho ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito na ho mga kababayan. Huwag na ho natin pahabain ang ating opening salvo. Ika nga, rekta na ho tayo dito kay Aling Claire Castro. At nakita na rin ho pala natin yung press con na hinahanap natin. Magagawa na ho natin ang buong reaction video. Ito kasi marami hong malalaman na sinabi itong si Congressman Rodante Marcoleta at itong si Senator Gringo Honasan dyan sa naturang press con na yan. Na hindi ho naman natin nakita kahapon pa ho yan pero ngayon pa lang ho natin magagawa. Ito, rekta ho muna tayo dito kay Aling Claire Castro. Teka lang. Ito, UNTV UNTV game. Naninindigan ang Malacanang na hindi kikilalanin ng Pilipinas ang jurisdiksyon ng International Criminal Court o ICC. Ito ang iginiit ng palasyo sa tanong kung tatanggapin ba ng Pilipinas ang magiging kondisyon ng ICC sakaling pagbigyan ang mosyon ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na interim release. Ayon kay Palace Press Officer Yuse Claire Castro, maninindigan ang administrasyon sa posisyon nito ukol sa jurisdiksyon na Ang labo, anak ng toko. Ang sarap pagbabatukan nitong mga ano na to. No, binigay nila si Tatay Digong sa ICC. Ngayon sinasabi nila na walang jurisdiction ng ICC sa ating bansa. Pambihira talaga, oo. Di ba? Ang labo ho nito mga kababayan. Kung wala palang jurisdiction, bakit nyo pinadala itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa ICC, dyan sa Netherlands? Di ba? Tuloy ko natin itong mga kababayan. ng ICC. With that, does it mean that we have to recognize that ICC has jurisdiction over the Philippines? I believe the family of the former president, Duterte, is asking and praying from the Supreme Court that the government should not cooperate with the ICC.
So ngayon, hindi kayo makikipag-cooperate pagka sinabi ng ICC na kailangan mo na magkaroon ng kasunduan dyan sa interim release na yan. Kasi wala silang jurisdiction. Di ba nakita nyo ho kung paano pa ikot-ikutin at busitin nitong Malacanang ang mga taga-suporta nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Walang jurisdiction pero pinadala pa rin ho itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa ICC. Yun ho ang pinakamabilis at maikling sagot dito. Ginagago ho tayo ng administrasyon ni Marcos Jr. Nakuha niyo mo ba mga kababayan, birthday ni Tatay Digong, ayaw ho natin magsalita ng mga masasamang salita. Pero itong mga ganitong litanya nitong si Franz Castro, parang medyo meron ho ata tayong problema dyan. Pinadala niyo si Tatay Digong, wala palang jurisdiction, hindi niyo pala kinikilala ang jurisdiction. Bakit nyo siya pinadala sa ICC? Nakantokwa, paulit-ulit tayo, nabibisit na rin ho tayo kung wala palang jurisdiction, kahit anong diffusion na notice, red notice, kung nanggaling yan, kung ang laman ng diffusion o warrant of arrest na yan galing ICC, dapat hindi natin ni-recognize. Kasi kukunin nila ang isa sa ating mga kababayan. Kung wala talaga silang jurisdiction. Ngayon dahil pinag-uusapan na interim release nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ngayon tayo magmamatigas na walang jurisdiction ng ICC. Aling clear naman Ganyan ho tayo gaguhin ng administrasyon ni Marcos Jr. Pasensya na ho sa salita Ganyan ho tayo ganyan ho paglaruan. Ganyan ho tingin nila sa pag-iisip ng sambayan ng Pilipino. Ganito ho kalaki. Akala ho nila mga walang utak ang mga nakikinig sa kanila. Ganyan ho ang tong Claire Castro na ito, nabugwi. So it means that if we will not cooperate with the ICC, even that prayer or even that manifestation of the ICC, we will not take cognizance of that. Ganun ho sila kagago. Pinadala si Tatay Digong sa Netherlands na wala palang jurisdiction. Ngayong sinasabi na ng ICC, paano pagka pinagbigyan namin ang interim release nitong ibig sabihin, tinapon na natin si Tatay Digong doon. Tinapon na natin ang isang Pilipino doon sa ICC. Ganun ho ba mangyayari dito? As in wala na ho tayong pakialam dito sa ating kababayan na to na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tandaan nyo ho ito mga kababayan, ganito ho tayo kung gagawin ng administrasyon ni Marcos Jr. Yung mga kababayan natin nasa death row sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, diyan sa Middle East, diyan sa Indonesia, nagbabayad pa ho tayo ng pera para ma-delay lamang ang kanilang pagkakagurgur. Nagbabayad pa ho tayo ng blood money doon sa mga nadisgrasya nila sa mga trabaho nila. Yun ang ginagawa ng ating pamahalaan. Ngayon ito, nagbibigay na ng magandang bentahe para dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan bibigyan na ng interim release itong si Tatay Digong. Makakalaya na siya ng pansamantala. Di ba? Pagka nakalaya na yan, napakagandang nun, celebration ho sa atin yun, di ba? Bibigyan na ho siya ng kalayaan, isang Pilipino. Ngayon, nasasabihin lang ng Pilipinas, hindi jurisdiction kumbaga, sasang-ayon lang dun sa kondisyon na kung sakali na siguro kung ipatawag siya dyan sa ICC, kailangan niyang sumipot sa mga hearing o kung ano pa man yung mapag-usapan, kondisyon dyan sa interim release na yan. Pero para maiuwi ang isang Pilipino sa ibang bansa, obligasyon ho yun ng Estado. Hanggat maaari, tulungan ho nila yung mga Pilipino. Sa bagay, paano nga naman pala tutulungan itong si Tatay Digong? Sila nga ho pala ang nagpadala sa kanya dyan sa Netherlands. Kaya wag na ho tayo umasa na aaksyon ng administrasyon na to na kung saan para sa ikabubuti nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya para sa ating mga kababayang OFW, narinig nyo ho ba yung sinabi nitong si Franz Castro? Parang nanghahamon ho siya Parang nanghahamon ho siya, parang nabibitin ho ata siya dun sa 1 week. Nabibitin ho ata itong si Franz Castro dun sa 1 week, binibwisit ho niya yung mga kababayan nating OFW. Anak ng tokwa, sinasabi na ng ICC, yun, baka bigyan na namin ng interim release, palayain na namin Usap tayo, anong kasunduan natin dito. Ngayon sasabihin nyo, walang jurisdiction pagkatapos yung pinadala ang mama dyan sa ICC. Mga ugok pala kayo Eto na mga kababayan, lipat muna tayo sa isa sa mga nabago ang buhay nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Eto ho siya mga kababayan. Ayan, dito tayo kay ate. Ito yung ito yung kumbaga ganito ho ang pananaw ng ibang mga naapektuhan
doon sa gera kontra illegal na droga nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang paningin ho nila sa mga mga Duterte supporter, BOBO. Ganun ho paningin nila sa mga Duterte supporter sa atin, ganun ho paningin nila. Ngayon kasi akala nila ang tatalino nila kasi mga praning ang mga yan. Kasi mga nung panahon ni Tatay Digong, mga kaibigan niya nung nagsitumbahan sa daan. Ito ho ang isang patotoo sa mga natulungan nito si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Ito mga ganyan ho ang ating mga gustong iginiges sa PH Update. Yan ang mga ganyan ho, mga gusto nating iginiges. Diba? Yan ang mga pinipicture ho natin ngayong mga panahon na to. Diba kagabi meron din ho tayo yung si ate girl, saksakan din ng ganda. Ito si Madam, syempre. Pakinggan ho natin itong mga kababayan. Malupit ito. Tinatawag nila akong BOB dahil BOB. sumusuport ako kay Duterte. Alam nyo ba, isa ako sa mga naka-experience ng, hindi ko alam kung paano ko ba ito i-explain. Para sa akin, sige, tawagin nyo na akong BOB. Okay na. Sige na, tawagin nyo na kaming BOB kung ano pa man gusto nyong itawag sa amin. Kung ganyan naman kagaganda ang mga tinatawag nyong BOB. Tapos yung mga tamatawag ng BOB parang mga nanuno sa puso. Okay lang, tawagin nyo kami mga BOB. Pero yung, tingnan nyo naman, yung pagiging fresh nitong si ate, talagang pangdiinan. Support ko. Basta ako, thankful ako sa tao na yan. Kasi dahil dyan, nagbago yung tatay ko. Wow. Nagbago yung nanay Ayos, ko. At least, di ba, tinatawag ko pa silang Congratulations, ganun madam. kahit na alam nyo na yon. Sa mga dati pang Nangangalikot ng electric fan pagka madaling araw. Ganun ba trip to? inood sa akin. Matagal ko na yan sakit sila sa ulo. Pero nung naging presidente nga si Duterte, nagbago sila. Yung isa nakapag-abroad, tapos yung isa tumino. Tapos, alam nyo, hindi na sila nagbibenta ng gamit. Charis. Sobrang sakit kaya, amiga, pag may kamag-anak kang ganon. And of course, nakakahiya din in the first place. And kayo, kung nag-enjoy kayo sa BBM, di go. Kung mabilis ang bentahan sa inyo, di go. Sa ako, Mabilis ang bentahan. Ano bang binibenta, madam? as a mamamayan, syempre part ng Pilipinas. Charis. Concern ako, syempre may mga anak din ako. And nakikita ko lang din naman, yun ay opinion ko lang. Opinion din nyo naman yan. Pero wag kayong dumadating sa point na kailangan nyo maging demonyita at magsabi-sabi ng mga kung ano-ano para lang mapagtanggol. At sana nga din na pagtatanggol kayo ng pinagtatanggol nyo. Charis. Okay lang, call me all you want. Pagtanggol nyo yung mga bangag. Charot! Alam nyo try nyo munang magtrabaho sa kanila. Kasi ako, experience ko rin naman yan. Tsaka nyo masasabi kung ano ba yung mga sinasabi ko. Nakakatawa. Kinatawa Ayun na nga mga kababayan dito sa bahagi ng video natin na to. Isa lamang ho yan sa milyong-milyong mga Pilipino na natulungan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte doon sa kanyang kampanya kontra illegal na droga. Isa lang ho yan sa milyong-milyong mga kabataan, mga anak na nasalba ang buhay ng kanilang mga magulang diyan sa kamandag ng illegal na droga na yan. No? Kaya para doon sa mga nagsasabi na hindi naging epektibo yan, sampal sa pagmumukha nyo, yung patotoo na yan ni ate, na maging mga magulang niya talagang tumino nung panahon ni Tatay Digong. Sila ho yung mga panahon na talagang yung mga maayos na kagamitan kinakalkal nila tapos kinabukasan binibenta nila. Ganun ho trip ng mga yan eh. Yung madaling araw, pati electric pan na matino, talagang binabaklas yun. sa sobrang kabangagan no? Kaya ngayon mga kababayan, imbis na pakinggan ng mga OFW, ang ginagawa naman ho ng administrasyon na to, ganun pa rin ho, parang pangbangan pa rin ho galawan nila. Imbis na isipin nila na saan ba nanggagaling itong mga OFW na to? Bakit ganito sila mag-isip? Hindi. Ang sagot ho nila, tatakutin ho nila mga OFW na, sige kayo, yung mga tax privileges nyo, tatanggalin namin. Baka biglang mawala yan, yung mga tax privilege nyo. Sa tingin nyo ho ba mabubuisit nyo, matatakot nyo yung mga kababayan nating OFW? Baka pagka nagalit yan, 1 linggo lang, baka gawin 2 linggo pa yan. Diyan sa mga sinasabi na yan ni
Claire Castro, di ba? Kaya hinay-hinay lang ho sa pagsagot. Ito na ho, kay Congressman Rodante Marcoleta at dito kay Senator Gringo Hunasan na ho tayo mga kababayan. Malupit po. Kasi po bilang isang abogado, naiintindihan ko naman po na hindi nanaig yung prinsipyo na mismong kumakatawan sa ICC, yung pong principle ng complementarity. Alam po namin, napapasok lamang ang tulong ng isang hukumang kagaya ng ICC kung ang ating judicial system po ay hindi na gumagana o ayaw gumana o kinokontrol yung kanyang paggana siguro. At halimbawa rin ay yung ating National Prosecution Service ay hindi na rin umaandar, doon lamang po maaaring pumasok ang ICC. Kaya po yung ginawa nila na panghihimasok ng ganun lang, nang hindi man lang tiningnan po, hindi man lang nagkaroon po ng determination kung ang ating bansa po ay hindi na gumagana ang ating mga batas. So isang sampal po ito mula sa pinakamababang hukuman ng ating bansa hanggang sa kataas-taasang hukuman, ito po yung ating Korte Suprema. Yun po yung una. Pangalawa po, bilang isang abogado rin, alam ko po na wala na pong jurisdiction kasi ang ICC dahil nung tayo po ay mag-withdraw bilang kasapi na po doon sa itinatadhana ng Rome Statute, ay nagkaroon po ng problema. Ito po yung pivotal issue kasi. Meron po silang sinasabi na yun pong charge na pilit na ikinakapit sa dating Pangulo ay yung allegations po ay naganap daw nung tayo pa ay miyembro ng ICC. Kaya po meron daw po silang jurisdiction. Ang problema po, nung hingin naman niya, nung prosecutor, yung mandato para mag-imbestiga o mag-umpisa na ng pag-imbestiga, effective na po yung withdrawal natin. So, meron pong pagkakaiba yung tinatawag nating existence of jurisdiction at saka yung exercise ng jurisdiction. In my humble opinion po, dahil nga po sa pagkaka-withdraw natin at nung humingi ng pahintulot yung prosecutor na magsimula ng pag-iimbestiga, effective na po yung withdrawal. Sangayon po sa pagkakaintindi ko, sa patakaran ng ICC, 3 po kasing jurisdictional contacts ang kinakailangan mangibabaw para mag-acquire ng jurisdiction ng ICC. Ito po yung jurisdiction sa subject matter. Ito po yung material. Meron pang territorial, merong personal, at merong temporal jurisdiction. Yun pong temporal jurisdiction ang problematic dito sapagkat nag-withdraw na tayo. Nagti-trigger lamang po yung right to acquire jurisdiction kapag ka po nagpasya na yung prosecutor na humingi ng permiso. Ang problema po niya, nung magpasya siya na humingi ng permiso, hindi na po tayo miyembro. Ito po yung pivotal issue. Kaya palagay ko po, nung mag-issue sila ng warrant of arrest, wala na po talagang jurisdiction. Kaya kinu-question po namin mga abogado na dapat ay wala na yung warrant of arrest. Pati po yung pagkaka-aresto sa aming palagay po ay malay din dahil maliwanag din naman na nilabag nila yung isang provision sa ICC. Yan po sa Rome Statute, yung Article 59 po. Na sinasabi po lahat ng arestuhin ng ICC within the custodial estate. Ito po yung ating bansa. Kailangan pong dumaan po sa korte sapagkat kailangan pong i-determine ang 3 bagay. Una, kung yung warrant of arrest na inisyo po ng ICC ay applicable doon sa tao ginaresto. Pangalawa, kung yung proseso po ng pagkakaresto ay tama. At pangatlo, kung yung pong karapatan ng arestadong tao ay nirespeto.
Wala pong determination na nangyaring gano'n sapagkat hindi naman po siya dinala sa isang competent judicial authority sang-ayon na rin sa tuntunin ng ICC. Dinala po siya diretso, hindi po sa korte kundi sa isang military base so sa Villamor. So ang dami pong nalabag. So tinitingnan po namin ang mga issue na ito kaya sa palagay namin at isinasaalang-alang po natin ang kalagayang pangkalusugan ng ating Pangulo. Sa kanyang kalusugan ngayon, ako po, kitang-kita ko nung huli kaming magkita sa Hong Kong, pati po yung pagtayo at pagupo niya, talagang inaalalayan siya. At pati nga po yung pag-take niya ng gamot, nakita ko po mismo na napakarami palang gamot, iba-ibang kulay at iba-ibang oras kung paano niya iinumin. Siguro po kung wala siya talagang kasama ron, baka yung take po niya ng gamot, baka hindi po niya kabisado ano-ano yung iinumin. Delikado po yun. Sa ngayon po, ang nangingibabaw sa amin, yung mga batas po natin ay dapat nauna po nating ipinatupad. Kung siya po talaga ay may pagkakasala, dito po may kakayahan ng ating pamahalaan. Usigin natin, litisin, at pagkatapos hatulan sang-ayon po sa mga batas natin. Hindi po sa batas ng ibang bansa na sa ngayon po, sa aking palagay, hindi na po dapat natin kilalanin dahil wala na pong jurisdiction. Kahit na anong pamaraan, basta't pumirma ka, e-signature, dito sa loob ng ating bansa, abroad, pumirma ka para ipahiwatig sa ICC at sa Korte Suprema na ang unang hakbang dapat ay magtulungan tayo, pag-isipan nilang mabuti para humupa yung sitwasyon, ibalik dito sa ating bansa si former President Duterte. Dito litisin. Dahil buhay naman yung mga korte natin, malakas, gumagana naman. So, Senator, ano to? Parang noise lang, ingay lang ho ito, pagkakaroon ng signature drive. Paano po ito ipapaabot talaga sa ICC ng formal? Hindi kami ang sasagot dyan. Sasagot dyan yung taong bayan. Kung sa tingin nila, ingay lang ito, di ingay lang. Ayun, may isa pang posibilidad. Kung ayaw makinig, di okay lang. Kung makinig, di thank you. Pero kung makinig, ibig sabihin, may sentimento, may nagaganap, may nangyayari sa isip at higit sa lahat, sa puso, hindi lamang ng mga Pilipino. Nanonood yung buong mundo. Ganito ba tayo mga Pilipino? In fact, no, pasensya ko na sa haba ng sagot ko. No? Yung mga pangyayari, ito nakaraang 2 linggo, abay, sa aking pananaw, hindi ko na makilala yung Pilipino eh. Kaya mga Pilipino, mapagbigay, madaling kausap, maawain, madaling aregluhin. Huwag mo lang tayo pikunin dahil pag pinikon mo yung Pilipino eh, ibang usapan na yan, di ba? O nakita ba natin yan sa pangyayari? Sa harap ng pamilya, sa harap ng anak, sa harap ng legal counsel, sa harap ng nurse. Ugaling Pilipino ba yan? I-push the envelope. Di ba? Yung mga rebelde nating kapatid na lumabas sa sistema, magbabarilan. Pagkatapos ng barilan, ng armadong tunggalian, alam mo ginagawa ng bawat isa, whether government troops o rebelde? Hinahanap yung battlefield dun sa mga nasugatan na pwede bang dalhin sa ospital. Ganon tayong Pilipino. Walang kultura na ganon. Sa ibang bansa, hahanapin yun para tudasin na. Kasus pa sa ospital. Sinasabi ko lang ito, no? Dahil ito talagang issue ngayon. Yung po, makikinig kung ingay lang, walang problema. Pero kung makinig, abay, unang hakbang eh. Marisol, all of the above. Pupunta kami sa Liwasang Bonifacio. Maglalagay kami ng desk doon. Yung interesado, pumirma kayo. Online, pirma. Doon sa Netherlands, pirma. Sa London, pirma. Sa US, pirma. Pumirma kayo. Tumaya kayo. Hindi pwedeng. Problema kasi yung mga nag-advocate ng gulo, ito yung may ticket na pag nagkagulo, alis. Di ba? O kaya, magkukulong sa bahay. Pagkatapos ng gulo, lalabas, at kakampi dun sa nanalo.
Hindi ugaling Pilipino yan. So anything, lahat, online, desk. Pero kailangan bunuin natin ito, di ba? Hindi pwedeng kayo-kayo lang o tayo-tayo lang. At magiging instrumento kayo sa media para ipaabot itong effort na ito. Marisol, ewan ko sa aking pag-alam, ilang personalidad na ang pumailalim sa jurisdiction ng ICC na nagkaroon ng ganitong groundswell of support nationally or globally. Ano ang ibig sabihin niyan? Itong mga personalidad, hindi ko alam baka meron. Di ba? Ang pagkaalam ko si former President Duterte, merong pro, may anti, pero maingay, di ba? Nag-iiyakan, di ba? Nakakita na ba tayo ng ganitong sitwasyon? Doon sa mga pinagbintangan ng crimes against humanity, violations of human rights. Sa aking pagkaalam, sa aking pagkaalala, wala. Wala. Di ba? Ano ibig sabihin yan? Di ba? Applying principles of justice, hindi lang ito problema ng Pilipinas. Dito masusukat kung anong klaseng justice ang pwedeng ipataw ng ICC. Hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Kaya obligado kami, duty ito, na pakialaman at hanapan ng paraan para tumulong. Hindi na ito anti-DBM, pro-PRRD. Pro-Pilipino ito. Pakita natin kung gaano tayo kagaling. Talaga namang magaling tayo, di ba? Lagi namin sinasabi, pag dunong, world class tayo. Pero pag puso, champion tayo. Anong natin? Kailangan po idagdag lang na ito po, meron kaming isasubmit na isang petition. Ito isang ayon din sa patakaran at tuntunin ng ICC. Pinapayagan ng ICC na yung mga NGOs, katulad po kaya kami gumawa ng ganito, para sa ganoon formal na maiparating sa ICC na may ganitong klaseng pananaw na bumubuo sa maraming Pilipino. Kami po ay pipirma ngayon at kung marami po ang pipirma, may papadala sa lalong madaling panahon. Pinapayagan naman, ang ginagawa po namin ngayon ay hindi lamang salig sa tuntunin ng ating mga batas, kung hindi, nakasalig din sa patakaran at tuntunin ng ICC. Hindi po namin gagawin ito kung labag sa ICC. So, kung marami po ang pipirma, kagaya ng sinasabi ni Senator Greg, mas maganda po, makita ng ICC na sa ganitong paraan pa lang nagkakaisa na ang Pilipino. Maliban pa doon sa mga boses na nakikita nila ngayon worldwide. This is a formal petition to be submitted before the ICC, which is consistent with the provisions of the Rome Statute. Yan po yun. Hindi po ito'y parang tira bulag lang. Hindi po. Ito'y padadala sa ICC. Bago yun, bibigyan ko rin ng pagkakataon kasi si Gerald Dado Valeroso at si Captain Dante Lakit, no? Pero idadagdag ko lang, no? Marisol, Glenn, no? We cannot give what we do not have. Paano natin ibabahagi wala sa atin? Kaya umaapela kami sa Korte Suprema na bilisan rin nila yung pag-resolve dito. Paano tayo mag-a-appeal sa ICC kung Korte Suprema mismo natin hindi nagsasalita, hindi nagdedesisyon? Di ba? Angal tayo ng angal na ibalik si President Duterte rito. Dadatnan niya rito. Kung yung kataas-taas ang hukuman, hindi ko pinipressure, no? Hindi natin pinipressure. Sabi nga ni Manong Dante, no? Kung may makinig, thank you. Di ba? Yung ICC, makinig. Maraming salamat. Kung kaming apat na lang ang pipirma, thank you pa rin. At least nailatag namin. Nagsimula kami. Hindi problema. By the way, kami ni Manong Dante, unahan ko na kayo, no? Kandidato kami. Wala kaming pakialam kung matalo kami o manalo. Pinag-usapan dito, bayan. If there's any political benefit that any candidate will derive from this, no? It must be, above all, the country. The coming elections might help solve our problems, but the elections will not solve all of our problems, including this situation we are in. Yes.
Nagsimula na. May website kami. Di, connect na lang kayo ron. Mag-ingat lang kayo, di ba? Uso hacking ngayon. So pag may duda ka, di, wag ka muna mag-ano. Okay, yes. Asam, it has happened already. The other day, I was in Davao, but hayaan ko na lang na magtanong kayo kung ano nangyari ron. Nandito pala si... Yeah, yes. Wala kaming update kung ilan na dahil ongoing real time, no? Hindi, wala kaming minimum, wala kaming maximum. In fact, hindi ito conditional, hindi ito paramihan, hindi ito papormahan. Pero sinasabi ko sa inyo, hindi namin titigilan to. In fact, ngayon, we are publicly asking all candidates, national and local, to join us here and turn this into a national issue dahil kahit na anong pangako natin para sa mahirap, di ba? Maraming programa. Pag hindi natin naayos yung sistema natin sa pagpapataw ng hustisya, walang kahulugan yan. Dahil ang problema natin, systemic damage to institutions. Hindi ito kasalanan ng kasalukuyang administrasyon. Lamang, cumulative ito, napabayaan. We have been doing the same thing historically, economically, politically, in terms of security, and expecting a different result. May tawag dyan, pero hindi natin tutukuyin yan. Bibigyan namin kayo ng current update, a running inventory of how many signatures. But hindi namin ito husgan kung successful ba tayo after we hit the so many number, no? Mark. No? Hindi ito quantitative. Hindi namin ilalak ito sa timeline ng ICC. Ang sinasabi namin, kaya nga pati sa Korte Suprema, nag-aapila kami, dahil urgent ito. Bakit? Okay, Article 3, Section 1. Diba? Life, liberty, and property. Assuming, garantisado na protektado ang buhay ng dating Pangulo. Okay? So, ship na tayo. Liberty. Ba't siya nakakulong pa? Nasaan yung due process dyan? Yung property, malayo na yan, yung mga ari-arian, no? So, life, secure na tayo. May kumpiyansa na tayo na buhay siya. Liberty.